Sa madilim na gabi ng Hunyo, habang nalalanghap pa ni Damian Ferrer ang amoy ng kape sa kanyang magarbong opisina, malalim ang iniisip niyang hakbang na gagawin. Bagamat punong-puno ng tagumpay ang kanyang kumpanya at inaani niya ang bunga ng kanyang sipag at talino, dama niya ang kawalan ng tunay na koneksyon sa mga taong nasa paligid. Oo nga't nakamit niya ang pinakamataas na posisyon sa Ferrer Grand Suites. Ngunit parang wala itong saysay kung wala siyang pinanghahawakang mas malalim na kahulugan. Kaya't sa bisperas ng kanyang ikapintanindang kaarawan, isang mapagpasyang plano ang binuo niya. Domeng, iyon ang magiging pangalan ko, bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang makakapal na ulap sa labas ng kanyang salaming bintana. Sa taglay niyang yaman at impluwensya, madali lang sanang mag-organisa ng engrandeng selebrasyon, ngunit naisip niyang hindi ito ang kailangan niya. Ang nais niya ay masusing masubaybayan ang tunay na nangyayari sa kanyang negosyo, sa pinakamababa at pinakamaliliit na sulok nito. Hindi niya kailanman nagustuhan ang mga papuri. Para sa kanya, ang pagsisilbi ng tahimik at walang kapalit ay ang tunay na tanda ng pagiging matagumpay. Sa unang gabi niya bilang Mang Domeng, simpleng uniforme lamang ang suot niya, isang kulay bughaw na barong Tagalog at itim na slacks. Hindi siya kilala ng kahit sino sa Hotel Cristobal, ang kauna-unahang hotel na itinayo niya noong binata pa lamang. Natutunan niyang kontrolin ang kilos ng kanyang katawan, maging simple ang mga galaw at huwag magpakilala. Ang tanging bitbit niya ay isang flashlight at isang portable radio. Ang hotel na iyon ang kanyang simula, ang kanyang inspirasyon, at ngayon ay magiging tagpuan ng kanyang bagong misyon: magbantay, magmasid, at higit sa lahat, makinig. Isang mahinang katok ang gumambala sa kanyang pagmumuni-muni. Mang Domeng, pwede po bang makisilip ng CCTV? May mga batang paslit daw na pumasok sa kusina kanina, sabi ng isang staff. Tumango siya at sumunod sa direksyon ng kitchen area. Doon niya nakita ang dalawang payat na bata, isang lalaking nasa 9 na taon at isa pang mas bata na may hawak-hawak na laruang robot. Parehong madungis ang mga bata, pero may mga ngiti sa kanilang mga labi habang palihim silang kumakain ng natirang tinapay mula sa kitchen tray. Nagtinginan silang dalawa nang pumasok si Mang Domeng, ngunit hindi sila umalis. "Anong ginagawa niyo rito, mga iho?" tanong niya, pilit na pinipigilan ng tonong may halong pagkabahala. Ang mas matanda sa dalawa, si Elijah, ang unang sumagot. "Pasensya na po, Kuya Domeng. Nagugutom lang po talaga kami. Di na po kami uulit." Ngunit bago pa siya makapagsalita, lumapit ang janitress na si Tia Flor at nagsalita. "Mang Domeng, mga anak ng kapwa natin ito. Tulungan na lang natin kaysa ipatapon sila." Napatingin si Damian kay Tia Flor, isang babaeng nasa huling bahagi ng kanyang 40s na may malambing na boses at mapag-alagang aura. Kitang-kita niya ang malasakit sa mukha nito. "Mabuti pang dalhin niyo sila sa loob ng opisina at painumin ng mainit na tsaa," sagot ni Mang Domeng. Habang pinapanood niyang umaalis sina Tia Flor at ang mga bata, napaisip siya kung anong kinabukasan ang naghihintay para sa mga batang ito. Parang nakikita niya ang sarili niya sa kanilang mga mata. Walang inaasahan, walang matakbuhan, ngunit umaasa pa rin sa mabuting loob ng iba. Sa sumunod na mga araw, tahimik siyang nagmasid sa hotel operations. Napansin niyang may ilang empleyado na tila walang malasakit sa mga bisita, lalo na sa mga mukhang hindi kaaya-aya o may kakaibang kilos. Nakilala rin niya si Sandra, ang manager ng hotel, na bagamat mahusay sa negosyo, ay tila kulang sa empatiya. Masungit ito sa mga part-time na staff at madalas sisihin ang mga ito sa maliliit na pagkakamali. Isang gabi, narinig niya si Sandra na sinisigawan si Tia Flor. "Hindi ito bahay ampunan, Flor. Bakit mo pinapapasok ang mga batang iyon? Baka magdala pa ng sakit. Hindi ko papayagang masira ang reputasyon ng hotel natin dahil sa kabaitan mo." Tahimik na naghintay si Damian, ngunit ramdam niya ang galit na pumunot sa kanyang dibdib. Hindi niya inakala na ganito na ang nangyari sa kanyang unang hotel. Ang dating Hotel Cristobal,
na naging tahanan ng kanyang mga pangarap ay tila naging isang malamig at walang pusong negosyo. Sa kanyang panunood mula sa CCTV room, nakita niya si Elijah at Rowan na nakaupo sa isang sulok, takot at nakayakap sa isa't isa. Napansin niyang halos mawala na ang sigla sa kanilang mga mata. Doon niya naramdaman ang matinding desisyon. Hindi niya kayang tumayo na lamang bilang tahimik na gwardiya. Kailangan niyang gumawa ng aksyon, ngunit papaano niya ito gagawin nang hindi pa rin nalalantad ang kanyang totoong pagkatao? Ang tanong na iyon ang gumabay sa kanya sa mga susunod pang gabi, habang patuloy siyang nagbabantay sa bawat detalye, naghahanap ng tamang pagkakataon upang baguhin ang takbo ng kwento. Ganito ang simula ng kwento ni Damian bilang Mang Domeng. Ano ang susunod niyang gagawin? Paano niya mapapakita ang tunay na layunin nang hindi agad nalalaman ng iba? Ano ang mangyayari sa mga batang ulila na naging salamin ng kanyang nakaraan? Unti-unti, ang sagot ay maglalahad ng mas malalim na kahulugan ng tagumpay. Ang pagmamahal, malasakit, at pagtutulungan na hindi kayang mabili ng kahit anong halaga. Ang Hotel Cristobal ay hindi lang basta negosyo para kay Damian. Isa itong alaala ng kanyang mga unang hakbang sa mundo ng pagtatayo ng imperyo. Isang gabi, tahimik niyang minasdan ang makinis na sahig ng lobby habang nakaupo siya sa guard post. Hindi pa rin sanay si Damian sa simpleng kasuotan ng isang gwardiya. Noong mga nakaraang taon, puro suit at necktie ang kanyang pamantayan. Ngunit ngayon, sa simpleng barong at itim na pantalon, para siyang bumalik sa panahon kung kailan siya ang pinakamababang empleyado sa hotel. Ito ang dahilan kung bakit naging personal sa kanya ang misyon niyang maging Mang Domeng. Kuya Domeng, pakisilip naman po kung ayos na yung fire exit sa likod. Pakiusap ng housekeeping staff na si Tita Flor habang bitbit ang isang mop. Tumango lamang si Damian at dahan-dahang naglakad patungo sa nabanggit na lugar. Sa bawat hakbang, iniisip niya kung paano dumaan sa mga mata ng kanyang sariling empleyado na parang ordinaryong tagapagbantay lamang. Palangiti siyang bumalik sa post matapos masigurong walang problema. Para sa iba, ordinaryo lang ang lahat. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon, si Damian ay tahimik na nag-oobserba sa bawat galaw ng tauhan at bisita. Hindi nagtagal ay naengkwentro niya si Manager Sandra, isang babaeng nasa kalagitnaan ng 30 na may mahigpit na postura. Siya ang nagpapatakbo ng araw-araw na operasyon ng hotel at tila wala siyang hilig magbigay ng ekstra konsiderasyon kahit kanino. Sa kanilang unang pagtatagpo, malumanay na bumati si Damian. "Magandang gabi po, Ma'am Sandra." Isang mabilis na tango lamang ang isinukli nito, sabay abala sa papel na hawak. Sa unang linggo pa lamang, ramdam na ni Damian ang mabigat na presensya ng manager. Ano bang nangyayari sa housekeeping? Bakit ang dumi ng hallway kanina? Narinig niyang reklamo ni Sandra sa kanyang walkie-talkie. Halata sa boses nito ang kawalan ng pasensya. "Ayusin niyo yan bago pa ako mag-ikot ulit." Ini-off ni Sandra ang walkie-talkie ng may diin, saka tumingin kay Damian. "Mang Domeng, sana'y handa kang man-overtime kung sakali. Kailangan nating panatilihin ang seguridad ng hotel kahit anong mangyari." Utos nito bago tumalikod. Tumango lamang si Damian. Ngunit sa loob-loob niya, iniisip niya kung kailan pa naging ganito kaseryoso ang mga taong namamahala sa kanyang unang hotel. Habang lumilipas ang mga gabi, mas lalong nagiging malinaw kay Damian na may malamig na hangin na bumabalot sa kultura ng Hotel Cristobal. Napansin niyang kakaiba ang trato ng staff sa mga bisitang mukhang hindi karaniwang mayaman. Isang gabi, nakita niya kung paano binaliwala ng front desk clerk ang isang pamilyang mukhang bagong salta sa lungsod. Nakasuot ng simpleng damit, dala-dala ang ilang gamit sa bag, ngunit hindi man lang silang initian o tinanong kung anong kailangan nila. Sa halip, napansin ni Damian na mas mabilis ang pag-asikaso sa mga bisitang mukhang kagalang-galang. Yung nakasuit, may dalang mamahaling maleta o may mukhang importante. Isang insidente ang tumatak kay Damian. Dumating ang isang matandang babae, siguro nasa edad na 70, na may dalang malaking eco bag. "Pasensya na po, pero hindi namin kayo mabibigyan ng discounted rate.
Malamig na sagot ng reservation clerk habang nakatingin sa computer. Pero anak, pwede bang itanong kung may available room kahit sa mas murang floor lang? Mahina ngunit magalang na pakiusap ng matanda. Napansin ni Damian ang malamig na tingin ng clerk. Wala itong sinagot. Napakamot si Damian sa ulo at inisip kung kailan pa nawala ang malasakit sa hotel na itinayo niya noon para sa lahat, maging mahirap man o mayaman. Mang Dumeng, ikaw na nga mag-escort kay Lola palabas. Mukhang hindi kaya magbayad eh. Narinig niyang utos mula sa likod. Lumingon siya at nakita si Sandra. Nakataas ang kilay. Tumango na lamang si Damian. Ngunit sa bawat hakbang papunta sa matanda, parang binabalot ng guilt ang kanyang dibdib. Tila bawat kilos ng staff ay sumasalamin sa isang bagong kultura ng pagmamataas. Isang bagay na hindi kailanman pumasok sa kanyang isip noong una niyang itinatayo ang Hotel Cristobal. Lola, samahan ko na po kayo sa taxi stand. Malumanay niyang sinabi habang inaakay ang matanda. Sa kabila ng init ng gabi, napansin niyang nanginginig ito. Salamat iho. Alam mo noong una kong makita ang hotel na ito, akala ko para ito sa mga gaya naming simple lang sa buhay. Anang matanda. Tumango si Damian. Tahimik, ngunit ramdam niya ang kirot sa bawat salita nito. Nang bumalik siya sa lobby, matapos maihatid ang matanda, nakatingin sa kanya si Sandra. Hindi mo na dapat inabot ng sobrang tagal. Huwag na masyadong pakyut, Mang Dumeng. Malamig na sabi ng manager bago bumalik sa opisina. Hindi siya sumagot, ngunit sa loob-loob niya, napagtanto niyang may kailangang baguhin at dapat magsimula iyon sa kanya. Sa mga susunod na araw, tiniyak niyang makilala pa ang mga staff sa mas personal na antas habang patuloy na nagmamasid. Alam niyang nasa tamang lugar siya, ngunit hindi pa rin sapat ang makita lamang ang problema. Sa lalong madaling panahon, kailangan niyang kumilos, hindi bilang Mang Dumeng, kundi bilang Damian Ferrer, ang tao na nagtayo ng hotel na ito para maging simbolo ng pag-asa sa lahat, mahirap man o mayaman. Sa gitna ng tahimik na gabi, tanging tunog ng kaldero at mumunting kaluskos mula sa kusina ng hotel ang maririnig. Si Damian, sa kanyang uniforme ng gwardiya, ay naglalakad papunta sa kitchen area upang magsagawa ng routine check. Ngunit sa pagpasok niya, may napansin siyang hindi pangkaraniwan. Sa isang sulok, sa likod ng lumang palikuran, may dalawang bata. Isang lalaking nasa 9 na taon at isa pang mas bata. 6 na taon pa lamang, natahimik na natutulog sa malamig na sahig. May manipis na kumot na tila galing sa maruruming tuwalya ang nakabalot sa kanila. Hindi alam ni Damian kung ano ang mararamdaman. Mula sa kinalalagyan niya, hindi niya makita ng malinaw ang kanilang mga mukha. Ngunit ang itsura nila, ang maruruming kasuotan, ang bahagyang nanginginig na katawan, ay tila isang tanawin mula sa kanyang nakaraan. Dahan-dahan siyang lumapit, hindi para gulantangin sila, kundi upang mas mapansin pa ang kanilang kalagayan. Mga bata, anong ginagawa niyo rito? Mahinang tanong niya. Halos pabulong ito, ngunit sapat para maiparating na hindi siya galit. Ang mas matanda sa dalawa, si Elijah, ay bahagyang bumangon. Tinitigan nito si Damian ng may halong takot at pagkakagulat. Hindi ito sumagot agad. Ang mas bata naman, si Rowan, ay nanatiling nakayakap sa isang lumang laruan. Isang laruang robot na tila galing pa sa dekada ng nakaraan. Bago pa man makapagsalita muli si Damian, dumating si Tia Flor, ang janitress na malapit sa lahat ng staff. Mang Dumeng, sila ba ang nakita mong natutulog dito? Tanong nito. Dala ang isang tray ng mga tira-tirang pagkain mula sa dinner service. O Tia Flor, kilala mo ba sila? Sagot ni Damian. Iniwas niyang palutangin ang anumang anyo ng autoridad, sa halip ay sinubukang maging palakaibigan. Lumapit si Tia Flor at inilagay ang tray sa isang maliit na mesa. Mga anak ito ng kakilala ko dati, sabi niya ng pabulong. Matagal nang nawala ang nanay nila. Yung tiyahin ang kumuha sa kanila pero hindi sila maganda ang kalagayan. Lagi raw silang sinasaktan at hindi pinapakain. Nang tumakas sila, dito sila nakarating. Ayokong mapalayas, pero hindi ko rin alam kung paano sila tutulungan.
Pinagmamasdan ni Damian si Elijah at Rowan. Si Elijah, bagamat tahimik, ay may hawak-hawak na maliit na plastik na kutsilyo. Hindi upang manakit, ngunit halata ang intensyon na ipagtanggol ang kapatid kung sakali. Sa kabila ng murang edad, ang kanyang mga matay puno ng tapang at pangangalaga sa mas bata niyang kapatid. Si Rowan naman, na napili sa tabi ni Elijah, hindi pa ito nagsasalita, ngunit makikita sa kanyang mga mata ang kawalan ng tiwala sa mga taong nakapaligid. Ang tanging kinakapitan niya ay ang lumang laruan. Kanino galing ang laruan? Tanong ni Damian kay Tia Flor habang hinuhugot ang kwento sa mga bata. Sa tatay nila. Bago ito pumanaw, iniwan niya sa anak niyang bunso. Lagi nila itong dala kahit saan, paliwanag ni Tia Flor. Tumango si Damian. Sa isang tingin, alam niyang mahalaga ang laruang iyon. Isang bagay na nagdadala ng alaala ng kanilang yumaong ama, ang tanging pamilya na minsan nilang naranasan. Lumapit si Damian sa mga bata, yumuko sa kanilang antas at mahinang nagsalita. Huwag kayong matakot, nandito lang ako para tulungan kayo. Kapag may problema, sabihin niyo lang kay Tia Flor. Hahanap tayo ng paraan para maging maayos ang lahat. Nagtama ang mga mata nila ni Elijah. Hindi nagsalita ang bata, ngunit sa pagkakatitig nito, tila unti-unting nababawasan ng takot. Tumayo si Damian at tumingin kay Tia Flor. Tia, kung maari wag natin silang paalisin agad. Hanap tayo ng mas permanenteng solusyon. Pero sa ngayon, hayaan mo silang manatili sa lugar kung saan sila ligtas. Oo, Mang Dumeng, maraming salamat, sagot ni Tia Flor na may bahagyang ngiti ng pag-asa. Lumabas si Damian ng kitchen area, ngunit dala-dala niya sa isip ang mukha ng dalawang bata. Habang naglalakad pabalik sa kanyang pwesto, isang alaala ang bumalot sa kanya. Naalala niya ang sarili noong kabataan, isang batang walang matakbuhan, umaasa sa malasakit ng iba, ngunit madalas nakakatanggap ng malamig na pagtanggi. Alam niyang hindi niya pwedeng hayaan na ulitin ang parehong kasaysayan para kina Elijah at Rowan. Kung paanong may nag-abot sa kanya ng tulong noong kabataan niya, siya na mismo ang magiging tulay para sa kanilang kaligtasan. Simula noong gabing iyon, mas naging aktibo si Damian sa pagtutok sa kapakanan ng dalawang bata. Hindi siya laging nagpapakita, ngunit sinisiguro niyang sapat ang pagkain nila at ligtas sila sa bawat oras. Sinimulan din niyang tanungin ang kanyang sarili kung sapat lang ba ang pagiging mabait mula sa malayo. Sa loob-loob niya, alam niyang darating ang oras na kakailanganin niyang gumawa ng mas malalim na hakbang. At sa bawat gabi, habang pinagmamasdan niya ang madilim na pasilyo ng hotel, napagtanto niyang hindi lang siya nagbabantay ng gusali, bantay din siya ng mga nawalan ng tahanan, ng mga nakalimutan ng lipunan. At iyon ang tunay na misyon na dapat niyang gampanan. Isang tahimik na gabi sa Hotel Cristobal, nakatayo si Damian sa kanyang pwesto sa gilid ng kusina. Ginamit niya ang oras na iyon para magmasid at pakinggan ang tahimik na paggalaw ng mga empleyado. Sa sulok ng kanyang paningin, muli niyang nakita ang dalawang batang ulila, si Elijah at si Rowan. Hindi niya mapigilang mapansin ang pag-aalaga ni Elijah sa mas batang kapatid. Ang paraan ng pagyakap nito kay Rowan ay tila nagpapaalala kay Damian ng sarili niyang nakaraan. Noong siya rin ay bata pa, takot at nangangailangan ng tulong. Habang nanatili siyang nakatayo at tila binabantayan ang paligid, may narinig siyang pabulong na pag-uusap mula sa dalawa. Sana may taong gaya ni Papa, yung hindi kami iiwan kahit walang pera, mahinang sabi ni Elijah. Halos pabulong, ngunit malinaw sa pandinig ni Damian ang bigat ng salitang iyon. Napahinto siya. Pakiramdam niya'y tinamaan siya ng matagal nang nakalimutang sakit. Isang sugat na hinayaan niyang maghilom, ngunit hindi pala tuluyang gumaling. Inisip niya ang kanyang nakaraan. Mga panahong wala siyang matatakbuhan. Mga gabi kung saan ang tanging pag-asa niya ay ang malasakit ng ibang tao. Nang marinig niya ang susunod na sinabi ni Rowan, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Paglaki ko, gusto kong magtrabaho dito para mabantayan kita. Hindi maipaliwanag ni Damian ang nararamdaman. May halo itong lungkot at kirot. Ngunit higit sa lahat, may hatid itong malalim na pagtanaw sa kung sino siya
at kung paano siya nakaabot sa kinalalagyan niya ngayon. Ang sinabi ng mga bata ay para bang muling binuksan ang matagal nang isinarang bahagi ng kanyang pagkatao. Napaisip siya kung ano nga ba ang naging pundasyon ng lahat ng tagumpay niya. Hindi ito ang mga mamahaling gusali, hindi rin ang mga numero sa bank account, kundi ang mga tao. Mga taong nagtiwala, naniwala at tumulong sa kanya noong siya ay nasa pinakamababa. Hindi siya umimik. Tiningnan lamang niya ang mga bata mula sa kaniyang pwesto. Pilit na ikinuhubli ang bigat ng emosyon sa kanyang mukha. Si Elijah, bagamat bata pa, ay nagpapakita ng di matatawarang tapang. Sa kabila ng lahat ng hirap, patuloy nitong pinoprotektahan ang nakababatang kapatid. At si Rowan, hawak ang laruang robot, ay tila isang simbolo ng paniniwala at pag-asa sa kabila ng mga trahedya sa buhay. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ni Damian ang mas malalim na layunin ng kanyang pagpapanggap. Hindi lang siya narito para obserbahan kung paano pinapatakbo ang kanyang hotel. Narito siya upang muling makita ang mga dahilan kung bakit siya lumaban at nagtagumpay noon. Ang malasakit, ang pagtitiwala at ang pakikiisa sa mga nangangailangan. Naisip niya na sa kanyang pagbabalik loob sa ugat ng kanyang tagumpay, mahahanap niya ang daan patungo sa mas makahulugang hinaharap para sa sarili, sa hotel at para sa mga batang tulad nina Elijah at Rowan. Habang abala ang staff sa kanilang mga gawain, pumasok si Manager Sandra sa kusina upang inspeksyonin ang kalinisan at kaayusan. Hindi niya inaasahang madadatnan niya sina Elijah at Rowan na nakayuko sa likod ng kitchen counter. Pilit na tinatago ang kanilang sarili. Agad niyang pinutol ang kanyang pag-iinspeksyon at bumaling sa kanila. "Anong ginagawa niyo rito?" Tanong niya ng pasigaw, kasabay ng malakas na pagtapik sa mesa. Halata ang takot sa mukha ng dalawang bata. Si Elijah ay tumayo, sinubukang ipakita ang tapang kahit halata sa kanyang mga mata ang kaba. "Pasensya na po, umalis na po kami agad." Mahinang sagot niya habang hawak-hawak ang kamay ni Rowan. "Pasensya? Wala akong pakialam kung saan kayo galing o bakit kayo nandito. Bawal ang mga tulad niyo rito. Umalis kayo bago ko pa ipatawag ang security." Tuloy-tuloy ang sigaw ni Sandra. Tumalikod siya upang tawagin ang ibang staff. Ngunit bago pa siya makapagsalita, lumapit si Mang Domeng. "Ma'am Sandra, baka naman pwedeng pakinggan muna natin ang panabata." Mahinang sabi ni Domeng, ngunit may bahid ng determinasyon sa kanyang tono. Hindi niya kayang tiisin ang malamig na pagturing ni Sandra sa dalawang bata. "Huwag kang makialam, Domeng. Trabaho mo lang bantayan ang lugar, hindi makipag-usap sa mga estranghero." Mariing sagot ni Sandra. Napalingon ang ilang staff na nakarinig ng pagtatalo. Ilang saglit pa, tumikhim si Tia Flor mula sa gilid, ang janitress na kilalang mapagmalasakit. Lumapit siya at sumagot bago pa tuluyang mawala sa kontrol ang sitwasyon. "Ma'am Sandra, pasensya na, pero hindi naman tayo nawawala ng pagkain kung papasukin natin sila. Mga bata lang naman sila, walang kakayahang ipagtanggol ang sarili." Sabi ni Tia Flor habang pinipilit ang isang mahinahong tono. Napalingon si Sandra sa kanya, halatang nagulat sa lakas ng loob ng janitress. "Flor, hindi ito usapin ng pagkain. Usapin ito ng reputasyon. Kung papayagan natin ang kahit sino na pumasok dito, ano na lang ang iisipin ng mga bisita?" Depensa ni Sandra. Unit bago pa siya tuluyang makapagpatuloy, hinugot ni Tia Flor ang damdaming matagal na niyang kinikimkim. "Ma'am, hindi ko rin maiwasang magtanong. Ganito rin ba ang trato sa inyo noon nung nagsisimula pa lang kayo? Sa pagkakaalam ko, nagsimula rin kayo sa mababang posisyon. May mga tao ring tumulong at nagmalasakit. Kung hindi dahil sa kanila, siguro hindi nyo narating ang kinalalagyan nyo ngayon. May puso pa rin ang ibang tao kahit hindi mayaman." Halos tumigil ang oras sa kusina. Tahimik ang lahat. Maging si Sandra ay natigilan sa sinabi ni Tia Flor. Hindi niya alam kung anong isasagot. Sa puntong iyon, tiningnan ni Damian si Tia Flor at naramdaman niya ang bigat ng mga salita ng janitress. Totoo ang sinabi nito. Minsan, kailangan lang talaga ng isang tao na magpakita ng malasakit upang bigyan ng pagkakataon ng ibang tao na makaangat. Ngunit kitang-kita rin niya kung paano naging malamig at mekanikal ang proseso ng hotel.
Ang dating prinsipyong kanyang ipinaguyod ay tila nawawala na. Hinawakan ni Damian ang kanyang ulo habang iniisip ang mga sumunod na hakbang. Alam niyang hindi niya pwedeng hayaan lang ang sitwasyong ito. Ma'am Sandra, mahinang sabi niya. Hindi niya alintana ang tingin ng ibang staff o ang posibleng parusa sa kanya. Alam kong importante ang reputasyon ng hotel, pero baka pwede nating tingnan kung ano ang kailangan ng mga batang ito. Hindi naman ibig sabihin na pagbibigyan natin sila, bababa na ang kalidad ng serbisyo natin. Doming, hindi mo naiintindihan, sagot ni Sandra. Hindi ito usapin ng pagiging masama o mabuti. Ang hotel na ito ay isang negosyo. Kung magpapakita tayo ng kahinaan, mawawala ang respeto ng mga tao sa atin. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng iba pa, tumayo si Tia Flor at tumingin ng diretso kay Sandra. Ang respeto ng tao, ma'am, hindi lang nasusukat sa pera o sa dami ng bituin sa pangalan ng hotel. Nasusukat ito sa kung paano natin pinapahalagahan ang bawat nilalang, mayaman man o mahirap. Hindi ito kahinaan. Ito ang tunay na lakas. Habang nagaganap ang palitan ng salita, nanatiling tahimik si Damian, ngunit sa kanyang puso, damang-dama niya ang hirap ng dalawang bata. Napaisip siya kung paano din siya tinrato noon ng ibang tao noong wala pa siyang pangalan. Ganito rin ba ang naranasan niya? Ganito rin ba ang trato sa kanya? At higit sa lahat, ganito rin ba siya naging isang taong nakalimot kung saan siya nanggaling? Habang lumalabas si Sandra upang ayusin ang susunod na hakbang, naiwang nakaupo si Damian sa harap ng mga bata at ni Tia Flor. Hindi siya nagbigay ng konkretong solusyon, ngunit ramdam ni Tia Flor na may gagawin siya. Ang kanyang katahimikan ay hindi kawalang bahala. Sa halip, ito'y isang pagsisiyasat sa sarili, isang pagkakataon upang alalahanin ang mga prinsipyo kung saan itinatag ang hotel na ito. Hindi maitatanggi ni Damian ang katotohanan. Malayo na ang narating ng hotel, pero tila naligaw na rin ito ng landas. At alam niya, sa lalong madaling panahon, kailangan niyang hanapin muli ang tamang direksyon. Hindi lamang para sa dalawang batang ito, kundi para sa lahat ng tao na minsang tumingin sa Hotel Cristobal bilang kanilang kanlungan. Sa pagbalik ni Damian sa kanyang mansyon, agad niyang binuksan ang kanyang lumang study room. Nasa ilalim ng isang basyong bookshelf, ang isang maliit na kahon. May kalumaan na ang kahon. Halatang hindi na ito nabubuksan ng mahabang panahon. Dahan-dahan niyang iniangat ang takip at inilabas ang isang makapal na diary. Ito ang diary ni Mang Cardo, ang matandang gwardiya na minsang nagligtas sa kanya sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang kabataan. Binuklat niya ang unang pahina at halos naramdaman niyang muli ang mga araw na halos walang-wala siya. Sa bawat pahina ng diary, may mga simpleng mensahe ng karunungan at pag-asa. Mga salitang tumulong sa kanya noon upang maniwalang may pag-asa pa kahit tila wala nang natitirang rason upang lumaban. Sa unang beses matapos ang maraming taon, naramdaman ni Damian ang bigat ng mga nakaraan. Ang mga salitang nakasulat dito ay parang piraso ng kanyang lumang buhay na bumabalik upang ipaalala sa kanya kung paano siya nagsimula. Anak, hindi mahalaga kung anong dala ng pangalan mo. Ang mahalaga ay kung anong klase ng tao ka sa likod ng pangalang iyon. Naalala niyang sinasabi ni Mang Cardo. Mula noon, pilit na niyang binuo ang sarili niyang pangalan, isang pangalang magiging simbolo ng malasakit at tagumpay. Ngunit habang binabasa niya ang diary, napagtanto niyang nagbabago na ang anyo ng kanyang pangalang iyon. Parang nabalot na ito ng malamig na negosyo ng mga numero ng mga bituin sa hotel review websites. Nakalimutan na ba niya ang tunay na kahulugan ng kanyang panata? Pinalikan niya ang mga pangako sa sarili. Noon pa man, sinabi niya sa sariling kapag nagtagumpay siya, hindi niya kalilimutan ang mga taong nasa ilalim, ang mga nangangailangan, ang mga tinabunan ng sistema. Pero ngayon, tila nawala na siya sa tamang landas. Ang dalawang batang nakita niya sa kusina,
sina Elijah at Rowan, ay naging salamin ng kung sino siya noon. Wala silang matatakbuhan. Nang makita niya ang mga mata ni Elijah, parang nakita rin niya ang kanyang sarili. Puno ng takot, pero puno rin ng pag-asa. Isang halong damdamin na humihingi lamang ng isang taong maniniwala sa kanila. Sa gabing iyon, hindi siya makatulog. Pinanood niya ang isang maliit na litrato sa kanyang cellphone. Ang palihim niyang kuha kina Elijah at Rowan noong huling gabing nakita niya sila sa hotel. Nakatulog ang dalawa sa sahig, magkatabi, yakap-yakap ni Rowan ang kanyang laruang robot. Ang simpleng larawang ito'y tila isang hamon. Isang paalala ng kanyang lumang panata na maglingkod hindi lang sa mga bisitang may pera, kundi sa mga tao mismo na nawalan ng pag-asa. Hindi sapat na tanggapin ko lang ang kasalanan ni Sandra, bulong niya sa sarili. Hindi sapat na ako lang ang magpakita ng malasakit. Kailangan kong gumawa ng mas malaki. Kailangan kong balikan ang totoong dahilan kung bakit ko tinayo ang hotel na iyon. Sa mga susunod na araw, unti-unti niyang binalangkas ang isang plano. Ang hotel ay hindi lang magiging isang lugar ng karangyaan. Gagawin niyang simbolo ng pagbabago. Ang mga staff ay muling tuturuan ng malasakit. Ang bawat bisitang papasok, mayaman man o mahirap, ay dapat makaramdam ng pagtanggap. At higit sa lahat, ilalagay niya ang kanyang pangalan hindi sa taas ng gusali, kundi sa mga programa at proyektong magpapalakas sa mga tulad nina Elijah at Rowan. Sa bawat sandaling dumadaan, mas lumilinaw kay Damian ang mga hakbang na gagawin niya. Hindi na lamang ito tungkol sa pagpapalit ng manager o sa pagtulong sa dalawang bata. Ang binabalak niya ay isang mas malaking misyon. Ang muling pagbuhay sa tunay na layunin ng kanyang hotel, ang muling pagtukoy sa halaga ng kanyang pangalan, at ang pagpapakita sa mundo na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa mga bituin ng hotel, kundi sa dami ng pusong natulungan. Kinabukasan, bumalik si Damian sa hotel na may bagong layunin. Tahimik niyang sinimulan ang Code Red inspection na parang isang mapagmatag na anino. Bagamat formal niyang isinagawa ito bilang CEO, pinili niyang hindi magpakilala sa karamihan ng mga staff. Dumating siya suot ang kanyang business attire, ngunit simpleng na malagi lamang sa isang conference room na itinakda para sa mga auditor. Para sa mga empleyado, siya ay isa lamang panibagong consultant. Walang ideya ang karamihan na ang taong nasa likod ng desk ay ang mismong may-ari ng hotel. Sa unang araw ng inspeksyon, inatasan niyang magsagawa ng masinsinang pagsusuri sa buong operasyon. Tumawag siya ng mga kilalang inspektor na eksperto sa hospitality industry. Kasama rin dito ang mga HR representatives na nagpakilalang ordinaryong konsultant. Lahat ay bahagi ng maingat na binalak na undercover operasyon. Ang layunin, matuklasan kung ano ang tunay na nangyayari sa loob ng hotel, mula sa pinakamababang antas ng empleyado hanggang sa pamamalakad ng manager. Isa sa mga unang pumutok na issue ay ang pagtrato ng management sa mga part-time workers. May mga kasong hindi nababayaran ng tama ang mga ito, at ang ilang benepisyo na dapat nilang natatanggap ay tila nawala na sa sistema. Laging late ang sahod, sabi ng isang room attendant na na-interview ng mga HR reps. Minsan, sinasabi nila na kulang daw sa oras kaya hindi buo ang bayad. Pero kumpleto naman ang attendance namin. Napakunot ang noo ng HR rep na si Annie, isa sa mga undercover agents na personal na hiniling ni Damian na dumalo sa inspeksyon. Sa bawat kwento ng kawalan ng katarungan, parang mas tumitibay ang desisyon ni Damian na linisin ang pamamalakad. Isa pang reklamo na lumabas ay ang pag-abuso sa posisyon ni Sandra. May mga report na nagtataas ito ng boses sa harap ng mga bisita at minsan ay naguutos ng mga trabahong labas na sa job description ng staff. Hindi mo na alam kung anong gagawin mo, sabi ng isang housekeeping supervisor. Parang kasalanan naming lahat kapag may hindi naayos. Pero kapag may ginawa kang tama, wala namang acknowledgement. Isa pa, ang mga casual employees, yung mga hindi regular,
ay madalas na hindi nabibigyan ng tamang training. Puro on-the-spot instructions. Pero kapag nagkamali, agad na nasisisi. Sa ilang araw ng masinsinang pagsusuri, unti-unting lumabas ang mas malaking larawan. Isang sistemang nabaon sa kultura ng malamig na awtoridad at kawalan ng malasakit. Hindi ito ang hotel na minsang ipinanarap ni Damian. Ang Hotel Cristobal na kanyang itinayo bilang kanlungan ng malasakit at serbisyo ay naging isa ng mekanikal na institusyon. At ang ugat ng lahat ng ito, ayon sa mga report na nakalap ng mga inspektor, ay naturo kay Manager Sandra. Dahil dito, agad niyang ipinatawag si Sandra sa isang confidential na pulong. Sa harap niya, walang ibang tao kundi si Damian at si Annie, ang HR rep. Hinayaan niyang si Annie ang unang magsalita upang ilahad ang mga natuklasan ng investigasyon. Ma'am Sandra, bungad ni Annie, lumabas po sa aming assessment na may mga pagkukulang sa proseso ng pagtrato sa ating mga empleyado. Ang mga casuals ay hindi nabibigyan ng tamang orientation. Ang mga part-timers naman ay may report ng delayed payments. Bukod po rito, may ilang insidente na tila na overstep ang managerial boundaries pagdating sa daily operations. Nakita ni Damian ang bahagyang pagtaas ng kilay ni Sandra, ngunit nanatili itong kalmado. Kung may mga reklamo, dapat naman ay ipinaabot agad sa akin. Hindi ko pwedeng ayusin ang hindi ko alam, sagot nito. Ngunit alam ni Damian na mahirap paniwalaan ang ganitong simpleng palusot. Alam niya ang hirap ng mga empleyado dahil minsan na rin niyang naranasan iyon. Ang kanyang puso, bagamat nasanay na sa malamig na mundo ng negosyo, ay hindi pa rin nakalilimot kung paano maging nasa ibaba. Ma'am Sandra, putol ni Damian sa tahimik ngunit matatag na boses, hindi natin maitatanggi na may mga pabukulang. Hindi ito tungkol sa simpleng feedback lamang. Ang hotel na ito ay itinatag hindi lamang para kumita, kundi para magbigay ng maayos na trabaho at maiparamdam sa mga bisita at empleyado na sila'y pinapahalagahan. Ang mga nakaraang araw ay nagbukas ng aking mga mata. Kailangan nating magsimula sa pagbabago. Kailangan nating ayusin ang mga ugat ng problemang ito. Sa puntong iyon, napansin ni Damian ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Sandra. Kila unti-unti nitong nare-realize na hindi lang simpleng consultant ang kaharap niya. Ginoo, tanong nito, sino ba talaga kayo? Ngumiti si Damian, bahagyang tumango. Ako ang taong dapat nag-alaga sa prinsipyong itinatag ng hotel na ito. Ako ang tao na minsang nangarap na ang Hotel Cristobal ay maging kanluman ng malasakit at serbisyo. At ngayon, ako ang taong gagawa ng hakbang upang ibalik ito sa tamang landas. Sa kanyang muling pagkilos, alam ni Damian na hindi magiging madali ang pagbabago. Ngunit sa halip na magtapos sa pangako, sinimulan niya ang mga konkretong hakbang upang maibalik ang tunay na layunin ng Hotel Cristobal. At sa puntong iyon, alam niyang siya'y hindi lamang isang may-ari ng hotel. Siya'y naging gabay para sa mga nangangailangan, isang lider na may puso, at isang tao na naniniwalang ang malasakit ay hindi lamang isang aspeto ng negosyo, kundi isang prinsipyo ng pagkatao. Sa kabila ng tahimik ngunit masinsinang investigasyon sa Hotel Cristobal, hindi nakalimutan ni Damian ang dalawang batang nakilala niya sa kusina, sina Elijah at Rowan. Sa bawat gabi niyang pagbabantay, nag-iiwan ng mas malalim na bakas sa kanyang puso ang kanilang kwento. Sa tuwing naalala niya ang takot at pag-asa sa mga mata ni Elijah, naalala rin niya ang sarili noong bata pa, ang mga araw na wala siyang matakbuhan. Ngunit nahanap ang lakas sa mga kamay na nag-abot ng tulong. Isang umaga, maagang dumating si Damian sa isang lokal na shelter na suportado ng kanyang sariling Ferrer Foundation. Suot ang simpleng business casual na kasuotan. Pumasok siya na parang ordinaryong donor. Kinamayan siya ng manager ng shelter, isang masayahing matandang babae na kilala sa pangalang Nanay Sally. Mr. Ferrer, mabutit na pasyal kayo rito. Bati ni Nanay Sally. Ang mga batang itinawag niyo ay nasa main building na. Sinundan ni Damian si Nanay Sally sa loob. Ang malinis at maliwanag na pasilyo ng shelter ay punong-puno ng mga litrato ng mga batang natulungan na
Bawat isa ay may ngiting sumasalamin sa bagong simula. Sa isang kwarto sa dulo ng pasilyo, nakita niya sina Elijah at Rowan. Nakaupo si Elijah sa isang maliit na mesa, nagsusulat sa isang drawing pad, habang si Rowan naman ay tahimik na naglalaro ng laruang robot sa sahig. Nang makita siya ni Rowan, bahagya itong ngumiti, ngunit hindi sumigaw o nagtanong. Para kay Rowan, si Damian o si Kuya Domeng na kanilang nakilala sa kusina ay tila bahagi na ng kanilang ligtas na mundo. Nanay Sally, maraming salamat sa pagtanggap sa kanila, bulong ni Damian, habang pinagmamasdan ang magkapatid. Gusto ko sanang ipaabot na kung anuman ang kailangan nyo, damit, pagkain, laruan, sabihin nyo lang. Ayokong makulang ang kahit ano sa kanila. Ang mahalaga, sir, ay nasa tamang lugar na sila. Hindi sila natutulog sa kung saan-saan. Narito silang ligtas at maaari silang magsimula ng panibagong buhay. Sagot ni Nanay Sally. Alam mo, Mr. Ferrer, hindi lahat ng tao ay naglalaan ng oras para sa mga ganito. Ang iba, nagbibigay ng donasyon pero di na tumitingin kung ano ang nangyari sa mga tinulungan nila. Ikaw, iba ka. Ngumiti lamang si Damian. Alam niyang sa ngayon, hindi siya maaaring magpakilala bilang may-ari ng Ferrer Foundation. Sa mata ng mga bata, isa lamang siyang mabuting tao na nagmagandang loob. Hindi mahalaga kung kilala siya bilang Damian Ferrer o Kuya Domeng. Ang mahalaga ay maibigay niya ang pangangailangan ni na Elijah at Rowan. Bukod sa paglalagay sa kanila sa shelter, inisip din ni Damian ang kapakanan ng kanilang tagapagtanggol, si Tia Flor. Matapos makausap ang management ng shelter, inalok niya si Tia Flor ng part-time job bilang house mother sa lugar. Hindi ko na po aasahan na babalik pa sa kusina, biro ni Tia Flor nang makausap siya ni Damian sa lobby ng hotel. Pero Mr. Ferrer, siguraduhin niyo lang po na hindi ko ito iiwanang basta-basta. Gusto ko ring makasigurong ang dalawang batang iyon ay maayos na maaalagaan. Flor, mahinang sabi ni Damian habang tinititigan ito. Alam kong may malasakit ka sa kanila at iyon ang dahilan kung bakit gusto kitang kunin bilang house mother. Hindi kita pipilitin kung ayaw mo, pero alam kong mas maraming bata ang makikinabang kung naroroon ka. Napangiti si Tia Flor at tumango. Sige Mr. Ferrer, basta't para sa mga bata, gagawin ko. Sa mga araw na sumunod, ginamit ni Damian ang kanyang personal assistant upang hanapin ang tiyahin ni na Elijah at Rowan. Sa tulong ng isang private investigator, nahanap nila ang tirahan ng tiyahin, pati na ang ebidensyang maaaring gamitin upang masampahan ito ng kaso. Hindi nagdalawang isip si Damian na kumonsulta sa anilang legal team. Mabilis nilang inihain ang reklamo at hindi nagtagal, nailayo sa anumang posibleng panganib ang magkapatid. Habang tahimik na naglalakad pabalik sa kanyang opisina, binuksan ni Damian ang isang maliit na folder na naglalaman ng updates tungkol sa kaso. Napabuntong hininga siya. Sa lahat ng nangyayari, nahanap niya ang kalmadong dulot ng pagkilos. Ang kaalamang kahit papaano, may natutulungan siya, ngunit nanatili siyang nakatago sa anino ng kanyang mga kilos. Sa tuwing binabalik-balikan niya ang shelter, hindi siya nagpapakilala bilang Damian Ferrer. Sa tuwing nakikita niya sina Elijah at Rowan, sapat na ang makita silang masaya at ligtas. Kuya Domeng, bulong ni Elijah isang araw habang naglalakad sila sa pasilyo ng shelter. Babalik ka ba? Hindi mo naman kami iiwan, di ba? Hindi agad nakasagot si Damian. Sa halip, tumango siya at ngumiti. Hindi ako mawawala, pangako yan. At iyon ang kanyang pangako. Babaguhin niya ang mundo ni na Elijah at Rowan, isa mang araw, buwan o taon ang kailangan. Alam niyang hindi niya kailangang ipangalandakan kung sino siya. Ang mahalaga ay ang resulta ng bawat pagkilos, bawat hakbang at bawat pagmamalasakit. Isang umaga, tahimik na nagtipon ang mga empleyado sa main lobby ng Hotel Cristobal. Tumawag ang general manager na magpapakita raw ang may-ari ng kumpanya, si Damian Ferrer. Maraming bulungan sa paligid, mula sa housekeeping hanggang sa front desk staff. Karamihan sa kanila ay hindi pa kailanman nakita si Damian, kaya't may halong kaba at pananabik ang lahat. Puno ng ingay ang lugar.
ngunit walang nakahula sa mangyayari sa loob ng susunod na mga minuto. Sa pagdating ng isang itim na luxury car sa harap ng hotel, tumigil sa pag-uusap ang lahat. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang lalaki. Suot ang business suit. Maayos ang tindig, ngunit may kakaibang pamilyaridad sa kanyang anyo. May ilang nagbulong sa isa't isa. Parang nakita ko na yan dati, pero hindi ko maalala kung saan. Tumayo si Damian Ferrer sa gitna ng lobby. Nakangiti, ngunit may seryosong aura. Tumikim siya at nagsimulang magsalita. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Damian Ferrer, ang may-ari ng Ferrer Grand Suites at ang taong nagtatag ng hotel na ito, ang Hotel Cristobal. Napuno ng tahimik na paghanga at pagkalito ang buong lobby. Napatingin ang lahat sa kanya, pilit na inaalala kung kailan nila siya nakita. At sa sandaling iyon, dumagdag pa si Damian. At kung may ilan sa inyo ang nagtataka kung saan ako nakilala, marahil ay kilala niyo ako bilang Mang Dumeng. Parang bomba ang salitang iyon. Halos hindi makapaniwala ang mga staff na ang tahimik at mapagkumbabang gwardiya na halos di nila pinapansin ay ang mismong may-ari ng kanilang pinagtatrabahuan. Ang dating tanong-tanong lamang ay napalitan ng pagkamangha at hiya. May ilang naiiwas ang tingin at ang iba namay tahimik na bumubulong sa katabi. Si pala talaga? Si Mang Dumeng si Mr. Ferrer? Sa gilid ng lobby, nanatiling tahimik si Sandra, ang manager. Alam niyang may kailangang ipaliwanag, ngunit hindi niya mahanap ang tamang salita. Sa wakas, lumapit si Damian kay Sandra, walang galit sa mukha, ngunit puno ng seryosong determinasyon. Sandra, simula niya, maraming salamat sa pagseserbisyo mo sa Hotel Cristobal. Ngunit sa mga natuklasan namin, hindi ko maaring palampasin ang mga pagkukulang at maling pamamalakad. Bilang may-ari, responsibilidad kong siguraduhin ang bawat empleyado at bisita dito ay tratuhin ng patas at may respeto. Sa puntong ito, kailangan nating baguhin ang direksyon ng hotel na ito at ikaw ang unang hakbang sa pagbabagong iyon. Pinakinggan ni Sandra ang bawat salita at sa huli, yumuko siya at humingi ng taumanhin. Mr. Ferrer, nagkamali po ako. Humihingi po ako ng tawad sa mga pagkukulang ko. Handa po akong tanggapin ang anumang desisyon ninyo. Tumango si Damian. Nais kong maging malinaw. Ang kasong administratibo ay isusumite hindi dahil sa personal na galit, kundi dahil kailangan nating itama ang sistema. Ito ay isang hakbang upang maipakita na ang malasakit at hustisya ang palaging dapat manaig sa Hotel Cristobal. Tumalikod siya mula kay Sandra, ngunit sa halip na bumaba ang morale ng staff, tila lalong tumingkad ang tensyon sa lobby. Mula sa gitna, inihayag ni Damian ang isang mas positibong balita. Gusto ko ring kilalanin ang isang tao na tahimik na gumagawa ng kabutihan dito. Si Pia Flor, ang janitress na hindi nagdalawang isip tumulong sa mga nangangailangan, ay magiging bagong head ng Hotel Welfare Program. Napalingon si Tia Flor halos hindi makapaniwala. Pinalakpakan siya ng buong staff. At may ilang lumapit upang kamayan siya. Hindi siya makahanap ng tamang salita, kaya't napatingin siya kay Damian, mumiti at nagsabi ng, "Maraming salamat po, Mr. Ferrer. Ang totoo po, hindi ko naman po inaasahan ito." "Tia Flor," sagot ni Damian, "ang mga tulad mo ang dahilan kung bakit nananatiling buhay ang tunay na espiritu ng Hotel Cristobal. Huwag mong isipin na maliit ang ginagawa mo. Para sa akin, ito ang pinakamahalaga." Sa tagpong iyon, unti-unting nagbago ang atmosfera sa lobby. Mula sa pagkalito at hiya, nagkaroon ng pag-asa at pagkakaisa. Ang mga empleyado na dati nagdududa sa kanilang sariling halaga ay nakakita ng halimbawa ng malasakit at integridad. Si Damian, sa kabila ng kanyang yaman at impluensya, ay hindi ginamit ang kanyang posisyon upang magparusa lamang. Ginamit niya ito upang magturo ng leksyon, magpasalamat sa mga karapat-dapat, at ibalik ang hotel sa prinsipyong kanyang itinayo noong una. At doon, sa gitna ng palakpakan, sa paglalakad ni Damian palabas ng lobby, naintindihan ng lahat
kung bakit siya naging Damian Ferrer. Hindi dahil sa kayamanan o titulo, kundi dahil sa kanyang malasakit, determinasyon at layunin na gawing mas mabuting lugar ang mundong ginagalawan nila. Sa mga sandaling iyon, malinaw na sa kamilang lahat ang tunay na halaga ng pusong may malasakit. Pagkatapos ng mga nagdaang araw ng pagbabagong inaasikaso ni Damian sa Hotel Cristobal, napagpasyahan niyang personal na makipag-usap kina Elijah at Rowan. Sa unang pagkakataon, nagdesisyon siyang ihayag ang totoong katauhan niya, hindi bilang isang mayamang negosyante, kundi bilang isang kaibigan na handang tumulong. Dumalaw siya sa shelter kung saan sila pansamantalang nakatira at naglakad patungo sa isang malinis na kwarto kung saan naroroon ang magkapatid. Nang makita siya ni Rowan, agad itong tumakbo patungo sa kanya, yakap-yakap ang laruang robot na palagi nitong dala. Si Elijah naman, bagamat mas reserved, ay ngumiti rin at tumayo upang salubungin siya. "Kuya Domeng, bumalik ka!" masiglang bati ni Rowan. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi lang simpleng ngiti ang ibinigay ni Damian. Tumikim siya at malumanay na sinabi, "Rowan, Elijah, may gustong ipagtapat sa inyo." Napatingin ang magkapatid sa isa't isa, tila nagtataka sa biglaang pagbabago ng tono ng kanilang bisita. Naupo si Damian sa tabi nila at sa mahinahong boses, ipinaliwanag niya ang kanyang kwento. "Totoo, tinawag niyo akong Kuya Domeng noong una. Pero ang totoo, ako si Damian Ferrer. Ako ang may-ari ng Hotel Cristobal at ng shelter na ito. Hindi ko agad sinabi sa inyo dahil gusto ko masiguradong nasa maayos kayong kalagayan bago ko ipaalam ang totoo." Napaitig si Elijah, parang nagtataka, ngunit hindi natatakot. "Ibig sabihin po, kayo ang tumulong sa amin?" tanong nito. Tumango si Damian. "Oo, pero hindi dahil may utang kayo sa akin. Ginawa ko ito dahil may mga taong tumulong din sa akin noong bata pa ako. Naisip ko, panahon na para ako naman ang tumulong sa mga batang nangangailangan ng tahanan at pag-asa, mga batang tulad nyo." Hindi makapagsalita si Rowan, ngunit makikita sa kanyang mga mata ang kaluwagan. Maya-maya, tahimik niyang ibinaba ang laruang robot, yumakap kay Damian at sa unang pagkakataon ay tinawag itong Tito D. Natigilan si Damian sa narinig. Isang simpleng salitang Tito D, ngunit tila may dalang napakalaking pagbabago sa kanyang puso. Hindi niya iyon inaasahan. Akala niya, sapat nang ipaalam sa mga bata ang kanyang totoong katauhan. Ngunit ang pagtanggap nila sa kanya bilang pamilya, kahit hindi sila magkadugo, ay higit pa sa kahit anong akala niyang makakamtan niya. Sa mga sumunod na linggo, naging abala si Damian sa pagpapalakas ng kanyang layunin. Ipinangalan niya ang bagong wing ng shelter sa magkapatid. Sa malaking plaka sa pintuan, nakaukit ang pangalang Elijah Rowan Center for Hope. Nang ipakita niya ito kina Elijah at Rowan, halos hindi makapaniwala ang dalawa. "Sa amin po ito?" tanong ni Elijah. Halos mangyak-nyak. "Oo, sa inyo," sagot ni Damian. "At para rin ito sa mga batang tulad niyo, para sa mga nangangailangan ng tahanan at pag-asa. Hindi lang ito shelter. Ito ay magiging sentro ng pag-asa para sa lahat ng nangangailangan ng bagong simula." Nagtatayo rin si Damian ng scholarship fund. Ang pondong ito ay hindi lamang para sa dalawa, kundi para sa maraming batang lansangan na nangangarap makapag-aral. Ipinaliwanag niya sa magkapatid na nais niyang makitang hindi lamang sila ligtas, kundi pati na rin matagumpay sa kanilang mga pangarap. "Ayokong manatili kayong umaasa lang sa iba," paliwanag niya. "Gusto kong magkaroon kayo ng pagkakataong makapagtapos, makahanap ng magandang trabaho, at makabuo ng sariling kinabukasan. Nais kong maging malaya kayo." Samantala, upang masiguro ang kaligtasan ng dalawa, inilipat sila ni Damian sa isang safe house na suportado ng kanyang foundation. Doon sila nakatira kasama si Tia Flor, na ngayon ay naging parang pangalawang ina sa kanila. Si Tia Flor ang nangangalaga sa pang-araw-araw nilang pangangailangan, ngunit sa bawat gabi, hindi nila nakakalimutang magpasalamat kay Tito D. Nagdudumilat ang kasiyahan sa bawat araw na lumilipas. Sa mga susunod na buwan, unti-unting naging bukas ang loob ng magkapatid kay Damian. Si Elijah, na dati palaging seryoso,
at tila may pader sa pagitan niya at ng ibang tao, ay natutong ngumiti at magbukas ng kanyang nararamdaman. Si Rowan naman, na dati tahimik at palaging nakayakap sa kanyang laruang robot, ay natutong magtiwala at maglaro kasama ang ibang bata sa shelter. Tito D, sabi ni Rowan isang gabi habang sila'y kumakain ng hapunan. Sana po, kapag malaki na kami naman po ang tumulong sa ibang bata. Napangiti si Damien at sa pagkakataong iyon, naramdaman niyang nagbunga na ang kanyang mga pagsisikap. Ang dalawa, na dati takot at nag-iisa, ay naging simbolo ng bagong simula, hindi lamang para sa sarili nila, kundi para rin sa iba. Sa simpleng tawag na Tito D, naramdaman niyang bahagi na siya ng kanilang pamilya. Isang pamilyang hindi nabuo sa dugo, kundi sa malasakit, pagmamahal at pagtitiwala. Lumipas ang 2 taon. Sa mahabang panahon ng gabay at pagmamalasakit ni Damian, kitang-kita ang pagbabagong naganap sa buhay ng magkapatid na sina Elijah at Rowan. Si Elijah, na dati laging tahimik at maingat sa bawat kilos, ay nakitang tumayo sa entablado ng kanilang elementarya bilang isa sa mga natatanging estudyante. Suot ang kanyang puting toga, magiliw niyang tinanggap ang serpipiko ng karangalan. Nasa likod ng auditorium si Damian, tahimik na nanonood at hindi maiwasang mapangiti habang pinapalakpakan ng mga guro at kaklase si Elijah. Matapos ang seremonya, agad na tumakbo si Elijah papunta kay Damian na bitbit ang kanyang medalya. Tito D, tingnan mo! Best in math at best in science. Ipinakita niya ng may sigasig. Ipinagmamalaki kita, Elijah. Sagot ni Damian habang tinapik ang ulo ng bata. Ginawa mo ito dahil sa sipag at tiyaga mo. Nararapat lang na makuha mo yang mga medalya na yan. Si Rowan naman, na palaging nasa tabi ng kanyang kuya, ay hindi maawat sa kakatanong. Tito D, ako rin ba magkakaroon ng medalya? Pwede rin ba ako magtapos ng may honors? Tanong niya habang nakangiti. Rowan, sabi ni Damian, wala sa medalya ang sukatan ng tagumpay. Pero alam ko na kung ipagpapatuloy mo ang kasipagan mo, maraming maganda ang darating para sa iyo. Sa bawat linggo, naging tradisyon na nilang tatlo ang dumalo sa tinatawag nilang Hope Brunch. Isa itong simpleng pagtitipon sa shelter na binuo ni Damian para sa lahat ng mga batang naroroon. Dito sila nagsasama-sama, nagbabahagi ng mga kwento ng pag-asa at kumakain ng masasarap na pagkain. Si Rowan, na dati mahiyain at laging nakayakap lamang sa kanyang laruang robot, ay mas bukas na ngayon. Makikita siya tuwing brunch na tumutulong maglagay ng pagkain sa mesa at nakikipaglaro sa ibang bata. Isang araw, habang naglalakad silang tatlo pauwi mula sa brunch, biglang nagsalita si Rowan. Tito D, bakit ka po palaging nandito sa amin? Ang dami niyo pong trabaho, pero lagi kayong may oras para samahan kami. Tumigil si Damian, pinag-isipan ang kanyang isasagot. Rowan, simula niya. Noong bata pa ako, wala akong Tito D. Pero may mga taong tumulong sa akin, mga taong hindi ako iniwan kahit mahirap ang buhay. Ngayon, ako naman ang gagawa ng ganoon para sa iba, para sa inyo. Napaisip si Rowan at tumingin sa kuya niya. Ibig sabihin po, magiging Tito D rin ako paglaki? Tanong niya, sabay ngiting nagpapakita ng tunay na kasiyahan. Tumango si Damian. Oo, Rowan, magiging Tito D ka rin balang araw. Sa mga panahong ito, naging legal guardian na si Damian ng dalawa. Hindi na lamang siya isang tao na nagbibigay ng suporta mula sa malayo. Siya na ang tumayong pamilya ni na Elijah at Rowan. Inayos niya ang lahat ng legal na dokumento upang masiguradong magiging maayos ang kanilang buhay kahit anong mangyari. Pinaghandaan niyang mabuti ang kinabukasan nila. At sa bawat araw, habang tumatagal ang kanilang samahan, mas nararamdaman niyang hindi lamang siya tumutulong, siya na mismo ang nagiging tahanan ng dalawa. Ang dami nang nagbago sa buhay natin, no? Minsang bulong ni Elijah habang nakaupo sina sa tabi ng hardin ng safe house. Oo nga, kuya, sagot ni Rowan habang inaayos ang isang flower pot. Pero alam mo, masaya ako na nandito si Tito D. Parang totoo tayong pamilya. Napatingin si Damian sa kanilang dalawa
at hindi niya napigilan ang mapangiti. Ang mga salitang iyon ay tila musika sa kanyang pandinig. Matagal niyang hinanap ang pakiramdam ng pagiging bahagi ng isang pamilya. Ngayon, sa simpleng sandali kasama ang dalawa, naramdaman niyang natagpuan na niya iyon. Isang linggo ng umaga, bago pa magsimula ang kanilang brunch, inimbitahan ni Damian sina Elijah at Rowan sa kapilya malapit sa shelter. "Gusto ko kayong dalhin sa isang espesyal na lugar," sabi niya. "May gusto akong ipagpasalamat." Sa harap ng altar, sa gitna ng liwanag, mula sa mga bintanang salamin, sabay-sabay silang lumuhod. Iningnan ni Damian ang magkapatid. Mga batang minsan ay taot at nawalan ng direksyon, ngunit ngayoy puno na ng pag-asa. Hawak ni Damian ang kanilang mga kamay habang tahimik na nanalangin. Ang mga bulong ng kanilang pasasalamat ay tila bumalot sa buong kapilya. "Salamat sa lahat ng biyayang natanggap namin," mahinang sabi ni Elijah. "At salamat kay Tito D na palaging andyan para sa amin." Napapikit si Damian, tinanggap ang bigat ng mga salitang iyon. Hindi man niya sabihin, ang pasasalamat ng dalawa ay sapat na upang punan ang matagal lang hinahanap na bahagi ng kanyang puso. Sa araw na iyon, habang magkasama silang nananalangin, naging malinaw ang isang bagay. Hindi niya kailangang maghanap ng pamilya dahil ang pamilya niya ay narito na. Si Elijah, si Rowan at siya. Isang bagong simula, isang bagong pamilya na nabuo mula sa malasakit, pagmamahal at pangako. Matapos ang ilang taon ng pagbabago sa pamamalakad, ang Hotel Cristobal ay nagkaroon ng ganap na pagbabagong anyo. Hindi na lamang ito kilala bilang isa sa mga unang hotel na itinayo ng Ferrer Grand Suites. Ngayon, ito'y naging isang modelo ng makataong pamumuno at malasakit. Ang simpleng slogan na "Heart Before Honor" ay naging pundasyon ng bagong corporate culture. Isang kultura kung saan inuuna ang kalagayan at damdamin ng empleyado, bisita, at komunidad kaysa sa pagpapakitang tao lamang. Ang dating housekeeping staff na si Marlon, na minsang natakot sa mga pagbibigay utak ng dating management, ay isa na ngayong assistant manager ng operations. Hindi ito nakapagtataka para sa mga nakakakilala sa kanya. Isa siya sa mga unang nagtanggol sa kanyang mga kasamahan noong naging istrikto at walang konsiderasyon ang dating pamamalakad. Ngayon, bilang bahagi ng management, madalas siyang nagtuturo sa mga bagong hire. Tandaan ninyo, laging paalala niya sa kanila, ang trabaho natin dito ay hindi lang mag-ayos ng kwarto o magpatakbo ng event. Trabaho natin ang siguraduhing masaya ang bawat bisita at empleyado. Kapag masaya ang bawat tao dito, kusang darating ang tagumpay. Si Susan, ang dating front desk clerk na laging naiiwang mag-isa sa night shift, ay isa na ring head concierge. Naging kilala siya sa kanyang natatanging customer service. Nakita ni Damian ang potensyal ni Susan sa mga unang araw pa lamang ng kanyang Mang Domeng experiment. Noon pa man, may angking kabaitan at malasakit na si Susan, ngunit madalas ay napapabayaan ang kanyang kakayahan dahil hindi ito konektado sa corporate ladder ng dati nilang kultura. Ngayon, siya ang nagtuturo sa mga bagong front desk staff ng tamang pakikitungo sa bisita. Kausapin ninyo ang mga tao ng parang pamilya, huwag puro sir at ma'am. Kausapin ninyo sila ng may respeto pero natural. Kapag nakita nilang totoo kayo, magpitiwala sila. Isang araw, habang tahimik na nakaupo sa conference room, naisip ni Damian na dapat ay may mas malawak na paraan upang maibahagi ang naging pagbabago ng Hotel Cristobal. Naalala niya ang mga sandaling nagmamasid siya bilang Mang Domeng. Ang malamig na pagbati ng ibang staff, tong masayang ngiti ni Tia Flor habang nagbibigay ng tira-tirang pagkain sa mga bata, at ang tahimik na paninindigan ng mga empleyado kahit na mahirap ang kalagayan. Naisip niya, paano kaya kung maibahagi ko ang kwento ng lahat ng ito? Baka sakaling may ibang kumpanya rin na makakita ng inspirasyon. Dito nabuo ang ideya ng isang documentary. Hindi ito magiging simpleng corporate video na nagpapakita ng mga magarang pasilidad o malalaking kita. Ang dokumentaryong nais gawin ni Damian ay may puso, kwento ng mga tao sa likod ng tagumpay ng Hotel Cristobal. Pinili niyan isama si Tia Flor, ang batang sina Elijah at Rowan,
at ang mga empleyadong dati walang poses sa kumpanya. Magiging matapat tayo dito, sabi ni Damian sa production team nang magsimula silang magplano. Ipakita natin kung gaano kahirap bago natin narating ang puntong ito. Ipakita natin ang mga pagkakamali at kung paano natin ito itinama. Ang goal natin ay hindi lang maging inspirasyon. Gusto kong magsilbing aral ito sa ibang kumpanya na ang malasakit ang tunay na puhunan sa tagumpay. Si Tia Flor na hindi kailanmang naisip na magiging bahagi siya ng isang documentary ay natatawa habang ini-interview siya sa harap ng kamera. Ako po, hindi po ako artista, Sir Damian, sabi niya habang nahihiya pa noong una. Pero kalaunan, naging komportable siya habang binabalikan ang mga karanasan. Ang totoo po, noong una, iniisip ko lang na madawa yung trabaho para sa pamilya ko. Pero ngayon, naiisip ko, ang laki rin pala ng epekto ng simpleng malasakit kung pwede kong maipakita sa iba na kahit sa maliit na paraan, makakagawa tayo ng kabutihan. Masaya na po ako. Kasama rin sa documentary ang kwento ni na Elijah at Rowan. Sa harap ng kamera, ibinahagi ni Elijah kung paano nagbago ang buhay nila mula noong dumating si Damian sa buhay nila. Hindi lang po niya kami tinulungan, tinuruan din niya kaming mangarap ulit. Dahil po sa kanya, naisip ko na hindi pala masamang mangarap ng mataas, sabi ni Elijah habang hawak ang medalya mula sa kanyang pagtatapos sa elementarya. Si Rowan naman, bagamat mas bata ay matapang na nagsalita sa kamera. Si Tito Dipo, hindi lang siya tito sa pangalan. Siya po yung taong nagturo sa amin kung paano maging masaya kahit mahirap ang buhay. Gusto ko pong maging tulad niya paglaki ko, yung tumutulong sa mga bata at hindi tumitingin sa kung gaano sila kayaman o kahirap. Nang matapos ang documentary, pinalabas ito sa isang espesyal na screening na inorganisa ng Ferrer Foundation. Imbitado ang iba't ibang kumpanya, mga eksperto sa hospitality industry, at maging ang mga kasalukuyang empleyado ng Ferrer Grand Suites. Ang dating tahimik na kwento ni Mang Dumeng, ang mga sakripisyo ni Tia Flor, at ang pangarap ni na Elijah at Rowan ay naging inspirasyon sa mga manonood. Ang simpleng documentary ay naging viral. Nagbigay dito ng bagong perspektibo sa pamumuno, kung saan ang malasakit ay hindi opsyon, kundi isang obligasyon. Huwag lang tayong magtagumpay bilang negosyo, sabi ni Damian sa closing remarks ng event. Magtagumpay tayo bilang mga tao na may malasakit sa isa't isa. Ang kwento ng Hotel Cristobal ay hindi tungkol sa akin, hindi tungkol sa pera. Ang kwento ng Hotel Cristobal ay tungkol sa lahat ng taong nag-ambag ng malasakit para gawing mas mabuting lugar ang ating mundo. Sa araw ng kanyang ika-55 kaarawan, hindi na muling naramdaman ni Damian ang dating kalungkutan tuwing kaarawan niya. Dati, ang mga ganitong okasyon ay mga formal na pagtitipon na punong-puno ng negosyo at socialite na bisita. Mga party na may engrandeng chandelier, mamahaling catering at tila isang pagpapakita ng kayamanan. Pero sa pagkakataong ito, hindi na yun ang nais ni Damian. Natutunan niya na ang tunay na halaga ng araw na yun ay hindi nakasalalay sa magarbong selebrasyon, kundi sa mga taong naging bahagi ng kanyang pagbabago. Sa halip na magrenta ng malaking hotel ballroom, nagtipon-tipon sila sa maliit ngunit masayang shelter na itinayo ng Ferrer Foundation. Hindi ito kasing ganda ng mga lugar na pinuntahan niya dati para magdiwang, ngunit dito siya tunay na masaya. Ang silid ay napuno ng mga bata, mga ulila na tinulungan ng kanyang foundation, na hindi maitago ang kasiyahan habang nag-aabang ng simpleng salo-salo. Walang eleganteng dekorasyon, ngunit may mga papel na banderitas at simpleng mesa na puno ng mga pagkain galing sa kusina ng shelter. Para kay Damian, ito na ang pinakamagandang kaarawan na maaari niyang hilingin. Kuya Elijah, sigaw ng isa sa mga bata, sabay sabing, "Kakanta ka ba ulit? Dalhin mo na ang gitara mo." Ngumiti si Elijah at tumayo mula sa kanyang upuan. Bit-bit ang kanyang simpleng gitara, lumapit siya sa harap ng grupo. Kasama niya si Rowan na ngayon ay masigla na at hindi na mahiyain. Tumayo rin si Rowan sa tabi niya, hawak ang isang maliit na tamborin na ibinigay ni Damian noong nakaraang Pasko. Ang dalawa ay tila nagiging mga munting bituin
sa maliit na selebrasyong iyon. Para kay Tito D, simula ni Elijah, ito po ang regalo namin para sa inyo. Sinimulan niyang tugtugin ang intro ng isang simpleng kanta na nilikha nilang magkapatid. Habang tinutugtog niya ito, nagsimula namang kumanta si Rowan. Kahit hindi perpekto ang tono, ang emosyon ng kanyang boses ang pumuno sa buong silid. Ang bawat salitang kanilang binigkas ay nagpapasalamat sa pagmamahal at gabay na natanggap nila mula kay Damian. Ang mga batang nakapaligid ay napahinto sa pagkain at tahimik na nakinig. May ilan pang ang sumabay sa kanta, bagamat hindi alam ang lyrics. Naging natural na background ang ingay ng kanilang halakhakan at palakpak, na para bang sinasabi nilang ang araw na iyon ay tunay na masaya. Sa dulo ng kanta, tumayo si Damian mula sa kanyang upuan. Walang magarbong mikropono, ngunit ang boses niya ay sapat na malakas upang marinig ng lahat. Maraming salamat, Elijah at Rowan. Bungad niya at sa inyong lahat na narito ngayon. Hindi ko alam kung paano ko pa kayo masusuklian sa napakagandang regalong ito. Sandaling tumigil si Damian upang huminga at saka nagsimula ang kanyang talumpati. Noong bata pa ako, sabi niya, hindi ko inakala na darating ang araw na magkakaroon ako ng ganito kalaking pamilya. Ang akala ko, ang yaman ay makukuha sa pag-iipon ng ari-arian, sa pagbuo ng negosyo, sa pagkakaroon ng pera sa bangko. Pero nagkamali ako. Ang tunay na yaman ay hindi sa ari-arian. Ang tunay na yaman ay nasa mga pusong natutong magmahal sa kabila ng kawalan. Nagkaroon ng katahimikan sa silid. Ang mga batang dati hindi tumitigil sa kakakain at katakulit ay tahimik na nakatingin kay Damian. Si Elijah, na ngayon ay may seryosong ekspresyon, ay iniangat ang kanyang gitara ilang pagsaludo. Si Rowan naman ay nakayakap sa tambourine, nakangiti habang nakatingin kay Damian. Para sa mga bata, hindi lang isang mayamang tao si Damian. Isa siyang tao na totoong nagmamalasakit. Kung may natutunan man ako sa lahat ng nangyari, patuloy ni Damian, ito ay ang halaga ng malasakit. Hindi tayo nilikha para mabuhay ng mag-isa. Ang bawat isa sa atin ay may katayahang magbigay ng pag-asa, magbigay ng pagmamahal. At sa araw na ito, hindi ko gustong magpasikat. Ang gusto ko lang ay pasalamatan kayong lahat dahil tinuruan niyo akong maging mas mabuting tao. Matapos ang talumpati, muling nagkaroon ng kasiyahan sa paligid. Ang mga bata ay nagsimula ng maglaro ulit. Si Elijah at Rowan ay lumapit kay Damian at niyakap siya ng mahigpit. Salamat Tito D, sabay nilang sinabi. Hindi napigilan ni Damian ang kanyang ngiti. Para sa kanya, ito ang tunay na tagumpay. Wala nang mas mahalaga pa kaysa sa makita ang kasiyahan ng mga batang ito na dati nagdurusa sa kawalan. Sa araw na iyon, sa simpleng selebrasyon, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa. Sa wakas, natagpuan niya ang isang pamilya na hindi lang niya tinulungan, kundi siya rin mismo ang natulungan upang maging buo. At sa harap ng masiglang tawanan at kantahan, alam ni Damian na iyon ang pinakamasayang paarawan sa kanyang buong buhay.